proceed po sa ating Sunday School. Every Sunday morning, pinag-aaralan po natin ang mga major prophets, and we are now in the book of Lamentation. At naumpisa na po natin ito last week, ipagpapatuloy na lamang po natin. So kung nadala po ninyo ang inyong pong mga study notes, buksan niyo po sa page number 2, pag-aaralan po natin yung pong occasion ng Book of Lamentations. So, pagka sinabi pong occasion, ano ba yung nagtulak, ano ba yung mga events na nagtulak kay Jeremiah upang isulat po ang Book of Lamentation? So, ang pinakadahilan po bakit natin tinitingnan ang occasion upang makita natin ano ba yung mga series of event na nagtulak kay Jeremiah sa pagsusulat niya ng Book of Lamentation. At we know, ang una't higit sa lahat po na occasion, bakit sinulat nagtulak kay Jeremiah na isulat ang Book of Lamentation ay yung pong pagbagsak ng Jerusalem noong 586 BC. Go over in Lamentations chapter 2, verse 5. Go over in Lamentations chapter 2, verse number 5. Lamentations 2:5. Dito po makikita natin, dinescribe po ni Jeremiah yung pong pagbagsak ng Jerusalem. Lamentations 2:5, the Lord was an enemy. He had swallowed up Israel. He had swallowed up all her palaces. He had destroyed his stronghold and had increased in the daughter of Judah mourning and lamentation. So you will see in verse number 5, paano po nakita ni Jeremiah yung pagbagsak po ng Jerusalem. We see that in Lamentations 2:5. Also, makikita natin na yung pong syudad po ng Jerusalem ay i-describe ni Jeremiah as solitary. Go over in Lamentation 1:1. Lamentations chapter 1, verse 1. Lamentations 1:1. How that the city sits solitary, that was full of people, how is she become as a widow, she that was a great among the nation and princess among the provinces, how is she become tributary? So ito po yung mga event na nag-trigger or nag-result sa pagkakasulat po ng Book of Lamentation. Hindi lamang nakita ni Jeremiah yung destruction po ng syudad sa kamay po ng mga Babylonia, yung pong buong syudad po ng Jerusalem ay naging solitary. Dating lugar na puno ng tao, ngayon nung binasdan ni Jeremiah ang syudad ng Jerusalem, ito ay naging solitary. And also, isa din pong event na nagtulak kay Jeremiah na isulat po ang Book of Lamentation ay yung pong mga naranasan po ng mga tao. Ano ang naranasan ng mga tao nung mga panahong ito? Una po, yung famine. Go over in Lamentations 2, Lamentations chapter 2, Lamentations chapter 2, verse 11 and 12. Lamentations chapter 2, verse 11 and 12. Dito po makikita natin, dinescribe po ni Jeremiah, ano yung taggutom na naranasan po nila. Verse 11, mine eyes do fail with tears, my bowels are troubled, my liver is poured upon the earth, for the destruction of the daughter of my people, because the children and the suckling swoon in the street of the city. They say to their mothers, where is corn and wine? When they swoon as the wounded in the street of the city, when their soul was poured out into their mother's bosom. So makikita niyo po dito kung paano nakita ni Jeremiah yung tagutom. Nakita ni Jeremiah na yung mga bata ay nagtatanong sa kanilang mga nanay, Nay, nasa na yung mais at nasa na yung grape juice? Nakita dito ni Jeremiah din na yung mga kaluluwa ng mga batang ito ay namamatay na lamang sa bisig ng kanilang mga nanay. So when Jeremiah said, when their soul was poured out into their mother's bosom. So ito yung famine na naranasan nila. Bukod sa famine, go over in verse number 21, verse 21 of chapter 2, verse 21, the young and the old lie on the ground in the street, my virgins and my young men are fallen by the sword, thou hast slain them in the day of thine anger, thou hast killed and not pitied. Hindi lamang yung famine ang nakita ni Jeremiah, even yung mga kamatayan, yung mga bata at yung mga matatanda, nakita ni Jeremiah na napaslang. At yung pagkapaslang po ng mga tao po sa Jerusalem at this time, hindi lamang dahil sa famine, pangalawa ay dahil po sa
pagpatay ng mga Babylonia. So we see yung famine, we see yung death, and we see yung shame na naranasan ng Jerusalem. Go over in verse number 8 of chapter 1. Chapter 1, verse number 8, tingnan po ninyo, Jerusalem had grievously sinned, therefore she is removed, all that honored her despise her, because they have seen her nakedness, yet she sighed and turned backward. So yung mga tao na iginagalang ang Jerusalem dahil ito yung lugar kung saan itinatag ng Diyos ang kanyang templo at ang presensya ng Diyos ay nadoon, yung mga tao na dating gumagalang sa Jerusalem ngayon, they are despying Jerusalem. So dito makikita natin na naranasan ng Jerusalem yung famine, yung death, and even yung shame. At pang-apat, let's go over in verse 3 of chapter 1. Judah is gone into captivity because of affliction, and because of great servitude she dwelleth among the heathen, she findeth no rest, all her persecutor overtook her between the straits. So merong famine, may death, may shame, at itong pang-apat, merong captivity. So yung sumako po ang Babylonia sa Jerusalem, may mga bihag po silang dinala sa Babylonia. Yung nakita nilang mga mapapakinabangan pa, yung pwede pang maging alipin, ay dinala po nila as captive. And panghuli, sa verse 5, the same chapter 1 verse 5, her adversary are the chief, her enemies prosper, for the Lord had afflicted her, for the multitude of her transgression, her children are gone into captivity before the enemy. So sa verse 5, nabanggit uli yung captivity. Makikita nyo din po dito sa verse 5, yung pong oppression. Kung paano po inoppress ng mga Babylonia ang mga Hudyo. So gusto kong makita po natin dito, ito pong mga series of event po na ito, ang nagtulak kay Jeremiah na isulat ang Book of Lamentation. At panghuli, na bahagi ng pag-fall ng Jerusalem, tingnan niyo po sa chapter 2. Sa chapter 2, verse 7 to 9. Chapter 2, verse 7 to 9. Ito namang mga passages po na ito, dinescribe po ni Jeremiah yung pong pagbagsak po ng templo. Na ano pong signifikante sa isang Hudyo ang pagkakawala po ng templo? Parang imagine ninyo ito, ikaw ay isang Kristiyano in our time pero walang church. Pwede ba nating matanggal sa isang Kristiyano ng ating panahon na walang church tayo ngayon? Yan pong naranasan natin nung pandemic, na naging okay na lamang na walang church dahil sa health issue. Pero kung titingnan po natin ng scripture, hindi natin pwedeng ihiwalay ang church sa isang Kristiyano ng ating panahon. Parang ganun din po ang naranasan po ng mga Hudyo ito. Anong silbi ng isang Hudyo kung walang templo? Kaya nga nakita dito ni Jeremiah in verse 7 of chapter 2, the Lord has cast off His altar, He had abhorred His sanctuary, yun po yung templo. He had given up the hand of the enemy, the walls of her palaces. They have made a noise in the house of the Lord as in the day of a solemn feast. Dinidescribe dito ni Jeremiah kung ano ang ginawa ng mga Babylonia nung sinugod nila yung templo. Sinira yung altar na dapat doon sila nag-animal sacrifices, yun ay sinira ng mga Babylonia. At nung pumunta ang mga Babylonia sa loob ng templo, nagkaroon sila ng sigawan. Sigawan na parang nung panahon na nagse-celebrate sila ng pagsamba kay Jehovah, pero kakaiba yung kanilang sigawan. Ito yung sigawan ng victory. Victory nila sa pagsakop sa Jerusalem. Tingnan niyo pa yung verse number 8. The Lord had purpose to destroy the wall of the daughter of Zion. He has stretched out a line, He had not withdrawn His son from destroying. Therefore, He made a rampant and the wall to lament, and so on and so forth. So makikita niyo po dito sa verse number 7 to 9, yung pagsira po ng Babylonia sa templo, sa syudad, at sa mga pader ng Jerusalem. So, ito pong pagbagsak po ng Jerusalem, ito yung pangunahing nagtulak kay Jeremiah upang isulat po ang Book of Lamentation. Pangalawa, na nagtulak po kay Jeremiah para isulat po ang Book of Lamentation, hindi lamang yung pagbagsak ng Jerusalem, ang pangalawa ay yung pong kapighatian ng mga remnant, the grief of the remnant. May mga natira po sa Jerusalem nung mga panahon pong ito, at yung pong kanilang kalungkutan ang nagtulak kay Jeremiah din na isulat po ang Book of Lamentation. Go over, for example, tingnan po ninyo in verse 16 of chapter 1.
Lamentations chapter 1, verse 16. Lamentations chapter 1, verse 16. Ang Book of Lamentation, ito po'y nasulat out of deep sorrow pagkatapos po nilang maranasan yung judgment po ng Panginoon. Tingnan po ninyo sa verse number 16. For these things I weep, mine eyes run it down with water, because the comforter that should relieve my soul is far from me. My children are desolate because the enemy prevailed. So dito niyo po makikita, actually ito pong chapter 1, yung pong mga binasa nating verse 16, dito po pinersonified ni Jeremiah ang Jerusalem bilang isang widow. At nung alam natin po sa customary po ng lumang tipan, kapag ka ikaw ay widow, wala ka talagang future na. Sino yung kilala niyong widow na napaka baba na ng kanyang katatayuan sa society? Naalala niyo ba si Ruth? Tama ba ako, si Ruth? Na dahil siya ay widow na, wala na siyang kakayanan na yung future niya in terms of society ay napakababa na. Ganun po nalintulad ni Jeremiah ang Jerusalem na parang widow. At nung nakita ni Jeremiah yung kalungkutan ng mag-Jerusalem, especially yung pong mga remnant, ito ang nagtulak sa kanya na magsulat. Pangalawa, hindi lamang inalintulad ni Jeremiah ang Jerusalem bilang widow, hinalintulad din niya ito bilang isang unclean woman. Tingnan niyo po yung verse number 8 and 9 ng verse 1, ng chapter 1. Chapter 1, verse 8 and 9. Hindi lamang hinalintulad ni Jeremiah ang Jerusalem bilang isang widow, mapapansin niyo po yan sa verse number 1, how is she become as widow? Chapter 1, verse 1. Sa chapter 1, verse 8 and 9, hinalintulad din po ni Jeremiah ang Jerusalem bilang isang unclean woman. Verse number 8, Jerusalem had grievously sinned, therefore she is removed. All that honor her despise her, because they have seen her nakedness. Yea, she sighed and turned it backward. Her filthiness is in skirt, she remembered not her last end. Therefore she came down wonderfully. She had no comforter, O Lord. Behold my affliction, for the enemy had magnified himself. So mapapansin po ninyo, sa isang kababaihan na dating iginagalang, at ngayon nakita niyo siya na isa na siyang unclean women. Nakita niyo yung kahubaran ng isang babae. Nakita niyo yung kadumihan niya sa kanyang damit. Ganun hinalintulad ni Jeremiah ang Jerusalem. Hindi lamang para siyang isang widow na namatayan ng tatay, ng kanyang asawa, at ng kanyang mga anak. Ang Jerusalem din ay parang isang babae na dating iginagalang-galang ng society, pero ngayon isang unclean woman na ang kanyang kaubaran ay nakita na ng mga tao. Yung kanyang filthiness ay nasa kanyang damit. So ganun po hinalintulad ni Jeremiah. At hindi lamang doon, tingnan po ninyo sa verse number 21. Chapter 1, verse number 21. Dito po makikita ninyo na yung pong mga tao na remnant ng bayan ng Jerusalem, ay nawala na sila ng comforter. Tingnan po ninyo. Basahin natin po ng sabay-sabay yung verse 21 of chapter 1. Chapter 1, verse 21. Ready? Read. They have heard that I sighed. There is none to comfort me. All my enemies have heard of my trouble. They are glad that thou hast done it. Thou wilt bring the gate that thou hast called, and they shall be like unto me. So, imaginein po ninyo, kasi ito pong chapter 1, pinersonified po ni Jeremiah ang Jerusalem bilang isang babae. Na anong mararanasan ng isang kababaihan, ng isang babae, na yung kanyang asawang nagko-comfort sa kanya ay nawala? Yung mga anak na nagko-comfort sa kanya bilang isang babaeng nanay ay nawala. Isang matindi pong kalungkutan po yon. Kaya dito mapapansin po ninyo, sinabi ni Jeremiah, personify po niya dito ang Jerusalem bilang isang babaeng namatayan. They have heard that I sighed, there is none to comfort me. All my enemies have heard of my trouble. Nalaman ng mga kaaway ko ang aking pinagdadanasan, at sabi ni Jeremiah, they are glad that thou hast done it. Thou will bring the day that thou hast called, and they shall be like unto me. So nung nabalitaan ng mga kaaway ng Jerusalem, ang nangyari sa Jerusalem, sila ay naggala. At sabi ni Jeremiah,
Tandaan niyo po ninyo, ito'y personification na parang nagsasalita ang Jerusalem bilang isang babaeng namatayan, walang mag-comfort sa akin. At yun po ay nagsisignify kung ano po yung nararamdaman ng mga remnant na Hudyo na natira po sa Jerusalem. Na Panginoon, para kaming isang babae, para kaming isang widow, para kaming isang unclean women, para kaming isang babae na walang magko-comfort sa amin. At yun po ang nagpapakita po ng puso po ng mga Hudyo nung mga panahong ito. The grief of the remnant. At dito nyo po makikita na ito pong nararamdaman po ng mga Hudyo at this time, ito ang nagtulak po kay Jeremiah para po isulat ang Book of Lamentation. Pangatlo at huling occasion na makikita po natin in the Book of Lamentation ay yung pong pangangailangan upang ipaliwanag bakit nila ito nararanasan. So meron tayong tatlong occasion. Tandaan po natin, pag sinabi pong occasion, ito po yung nagtulak po kay Jeremiah upang isulat po ang Lamentation. Tandaan po ninyo, ang mga books po ng Scripture, hindi po ito isinulat na parang dinidikta po ng Diyos yung pong mga word. Hindi po sinabi ng Diyos, o Jeremiah, magkumuha ka ng scroll, kumuha ka ng panulat, at ididikta ko sa iyo ang bawat word. Hindi po ganun ang doctrine of inspiration. Ang inspiration po is, yung pong writer, katulad po ni Jeremiah, naapektuhan siya ng mga nangyayari sa kanyang society, at nung sumulat si Jeremiah ng kanyang tula, kinasiyahan ng Diyos yung pong mga salitang isinulat po ni Jeremiah. Tandaan po ninyo, in terms po ng bibliology, in terms po ng doctrine of inspiration, hindi po tayo naniniwala na ang inspiration po ay dictation. Hindi po diniktahan po ng Diyos, o Jeremiah, sa verse 1, gantong isusulat mo. Sa verse 2, gantong isusulat mo. Hindi po ganun sinulat ni Jeremiah ang Book of Lamentation. May mga events po na nangyari na nagtulak po sa mga writer, bakit po niya ito sinulat. At yun po ang ating, ito po yung mga occasion natin pong pinag-aaralan. Yung una, yung pagbagsak ng Jerusalem. Pangalawa, yung kalungkutan ng mga remnant. At pangatlo, yung pong pangangailangan na turuan yung mga remnant, bakit natin ito nararanasan. Tingnan po ninyo in chapter 2, verse 17. Chapter 2, verse 17. Chapter 2, verse 17. The Lord had done that which He had devised. He had fulfilled His word that He had commanded in the days of old. He had thrown down and had not pitied. He had caused thine enemy to rejoice over thee. He had set up the horn of thine adversary. Dito nyo po makikita na ipinapaliwanag po ng Book of Lamentation. Sinulat ni Jeremiah ang Book of Lamentation upang ipaliwanag sa mga tao, bakit natin ito nararanasan? Aksidente lang ba na sumakop sa atin ang Babylonia? Ipinaliwanag po dito ni Jeremiah na ito yung righteous judgment ng Diyos. Ito na yung napakinggan natin mula sa mga propeta. Ito na yung ipinangaral ng Diyos sa atin na warning. At ngayon, nararanasan natin ito, ito'y kabahagi ng righteous judgment ng Diyos. Tingnan niyo po sa verse number, we already read it, but tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung verse number 5 of chapter 1. Chapter 1, verse 5, her adversary are the chief, her enemies prosper. Tingnan niyo po yung huling sunod na salita. For the Lord had afflicted her for the multitude of our transgression. So mapapansin niyo po dito, ipinapakita dito ni Jeremiah na kaya sila nararanasan nila itong pagbagsak ay upang maranasan nila yung righteous judgment ng Diyos. So yung tatlo po yung occasion dito. Tandaan po ninyo, ang Book of Lamentation, hindi ito sinulat ni Jeremiah na nasa library siya, na parang inisip niya isang araw, parang napakaganda ngayong gumawa ng tula. Makagawa kaya ako ng tula? At sinulat niya yung mga tula. Hindi po ganun. Ito pong mga series of event po na ito ang nagtulak po kay Jeremiah mula sa kanyang kapighatian. Mula nung nakita niya yung mga kamatayan, yung famine, yung captivity. Mula nung nakita niya yung kalungkutan ng mga remnant. At mula nung nakita niya yung katuwiran ng Diyos, ito ang nagtulak kay Jeremiah na sumulat ng tula. At yun po ang makikita nating occasion po dito. Ito pong mga events na ito, yung fall of Jerusalem, yung grief of the remnant, at yung need to explain the disaster, ito po yung tatlong occasion na nagtulak kay Jeremiah sa pagsulat po ng Book of Lamentation. Any questions sa occasion? Any question po? So moving forward, pag-aralan naman natin, ano yung mga purposes? Brother RJ, ano yung pagkakaiba
ng occasion sa purposes. Ang occasion, ito yung nagtulak sa writer na isulat yung kanyang literature, na pag-aralan natin yan. Ito namang purposes, ito ngayon yung mithiin. Ito yung goal ng writer sa kanyang sinulat. So tingnan natin, una, ano yung unang goal ng Book of Lamentation? Tingnan niyo po sa verse 16 of chapter 1. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Lamentations chapter 1 verse 16. Lamentations chapter 1 verse 16. Ready? Read. For these things I leave my heart bowed down in water, because the Comforter that should relieve my soul is far from me. My children are desolate, because the enemy prevailed. So ito pong unang layunin ni Jeremiah ay upang magbigay po ng lamentation or to lament sa destruction po ng Jerusalem. Now, tingnan po ninyo sa isang kalalagayan. Kapag halimbawa tayo ay namatayan ng isang mahal sa buhay or merong isang problema na nangyari sa atin, wala pong masamang maglament. Wala pong masamang magluksa. Wala pong masama na maging malungkot. Yan po ay bahagi po natin bilang tao. Kaya nga, in some way, in somehow, parang pagkalimbawa, meron tayong kaibigan na namatayan, in some way, it's better na tulungan natin yung taong iyon na maglamin, magluksa. Instead na sabihin natin, kaibigan, maggala ka lamang. In some way, parang ano yon, parang kontras yun. Yung isang tao na namatayan, ng walang namahal sa buhay, yung isang tao nakaranas ng disaster sa kanyang buhay, pwede nating matulungan ang tao to give him space or time to lament. At ganun po ang purpose ni Jeremiah po dito. Isinulat niya ito upang magbigay ng boses sa mga remnant na nagluluksa. Ito yung nagbibigay ng boses sa syudad, sa kalungkutan ng syudad, sa kalungkutan ng mga propeta, at sa kalungkutan ng mga remnant na natira. Isinulat ito ni Jeremiah upang yung kanilang lamentation, yung kanilang kalungkutan ay matulungan. Hindi po dito ini-encourage in some way, in somehow, hindi ini-encourage dito ni Jeremiah na magalak sila. Tinutulungan pa ni Jeremiah yung mga remnant na maging magluksa. Tinutulungan ni Jeremiah na maglamit yung pong mga tao po dito. Kaya nga mapapansin po nyo dito, ni-record ni Jeremiah po dito yung famine, yung death, yung captivity and national shame. Bakit? Bakit isinulat to ni Jeremiah? Upang ang mga remnant, ang mga Hudyo na natira, pag binasa nila yung tula ni Jeremiah, mas tutulungan nila ito, matutulungan sila na maglamit. Naalala nyo ba, nung tayo ay unbeliever pa, naranasan nyo ba na maging broken-hearted? Di ba minsan, pag broken-hearted kayo dahil yung crush ninyo, dininay kayo, minsan kumakanta kayo ng mga unbelievers song na malulungkot. Di ba? Pag inaawit niyo yung kanta ng puro kalungkutan patungkol sa pagiging heartbroken, natutulungan ito na ma-express yung kalungkutan ninyo. Di ba? In some way, ganun yung music. Ganun din po yung tula po dito ni Jeremiah. Isinulat niya ito in order to give a voice sa kalungkutan ng mga remnant. Yun po yung unang layunin ni Jeremiah. Pangalawa po, ay upang ipakita po yung katuwiran po ng Diyos. Tingnan niyo po sa verse 18 ng chapter 1. Chapter 18 of verse number 1. Chapter 1 verse 18. Chapter 1 verse 18. The Lord is righteous, for I have rebelled against His commandment. Hear, I pray you, all people, and behold my sorrow, my virgins, and my young men are gone into captivity. Pangalawang layunin, hindi lamang magbigay boses sa kalungkutan ng mga remnant, pangalawa ay upang ipakita ang katuwiran po ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang ating pong Diyos ay makatarungan or matuwid. Ano ibig sabihin, Brother RJ, ng makatarungan? Pag sinabi pong katarungan at katuwiran po ng Diyos, anumang kasalanang gagawin ng tao laban sa Kanya, ay hindi po niya hahayaang makalagpas. Kaya po marami pong tao, milyong-milyong tao po ang pumupunta po sa impyerno. Brother RJ, hindi ba pag-ibig ang Diyos? Bakit hinahayaan ng Diyos na ang tao po ay pumunta sa impyerno? Yes, pag-ibig po ang Diyos, pero tandaan natin, ang Diyos din po natin ay makatarungan at matuwid. Kaya po ang tao po ay pumupunta po sa impyerno, ito po ay pagpapakita ng katuwiran po ng Diyos. Anumang kasalanang gagawin po ng tao, Brother RJ, kahit ba yung 5 pesos ninakaw ko lang, maliit lang naman ninakaw ko yun. Yes, hindi po yun makakalagpas sa Diyos. Kahit Brother RJ, maliit na pagsisinungaling, pagbabayaran ko yun. Yes po, yun po ay pagbabayaran ng tao
dahil ang Diyos po ay makatarungan at matuwid. At yun po ang pinapakita dito ni Jeremiah. Gustong ipakita ni Jeremiah ang righteousness ng Diyos. Kaya nga, yung Book of Lamentation, tinuturuan tayo na ang Diyos ay righteous sa pagparusa sa Juda. Pangalawa, na yung suffering ng Jerusalem, ito ay connected sa kanilang pagre-rebelde laban sa Diyos. At yung judgment na naranasan nila, yes, ito ay severe, ito ay napakatindi, pero tandaan natin, hindi ito unjust. Hindi ito parang hindi makatarungan. Kasi yung kanilang naranasang judgment, ito ay resulta lamang ng kanilang pagre-rebelde laban sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, napaka-unjust mo naman magparusa. No, hindi po. Actually, tingnan po ninyo sa chapter 3, sinabi nga ito ni Jeremiah, let's see here. Tingnan niyo po yung chapter 3, verse number 39. Chapter 3, verse 39. Wherefore that a living man complain, a man for the punishment of his sin. Pwede ba ang isang buhay na tao ay mag-complain sa Panginoon dahil sa kanyang kaparusahan na nararanasan, resulta ng kanyang kasalanan? Sabi ni Jeremiah, nagtanong siya, pwede ba ang isang tao ay magreklamo sa Diyos dahil sa punishment ng kanyang kasalanan? Pwede ba na tayong magreklamo sa Diyos? At sinagot ni Jeremiah ito na hindi pwede. Let us search our ways and turn again to the Lord, and so on and so forth. At ganun din po tayo, ganun din po nawa ang makita natin na anytime na merong consequence ang ating kasalanan at tayo pinaparusahan ng Diyos, hindi tayo pwedeng mag-complain sa Panginoon. Lord, bakit mo naman ako binigyan ng lung cancer? Pero dahil ako naninigarilyo, halimbawa naninigarilyo ako, pwede ba pag tinamaan ako ng stage 4 cancer dahil sa aking paninigarilyo, pwede ba ako magreklamo sa Diyos? Lord, bakit mo naman ako binigyan ng lung cancer? Isang kahang sigarilyo lang naman ang inuubos ko kada araw. Pwede bang gawin ng tao yun? No. Yun po ang pinapakita sa atin ng Book of Lamentation, na yung katuwiran po ng Diyos sa pagpaparusa ay ang Diyos ay napakatuwid sa pagpaparusa ng kasalanan. Pangatlong layunin po ni Jeremiah, bakit niya ito sinulat, ay upang tawagin po yung mga tao sa pagsisisi. At yun po minsan ang problema po ng tao. Maraming tao po ngayon in our time na gusto nilang manampalataya kay Jesus Christ, gusto nilang maniwala kay Jesus Christ. Sino ba ang tatanggi na gawin si Jesus Christ bilang Panginoon na tagapagligtas? Wala po sa karamihan po ng tao kaya pong gawin po 'yon. Pero isang problema po sa tao ang pagsisisi. Brother RJ, yung tatalikuran ko, yung aking kasalanan, hindi na. Iyon na ang Panginoong Kristo mo. Gusto ko magpatuloy sa aking kasalanan. Hindi na. Mas ni-enjoy ko pa yung kasalanan. Bakit ako magsisisi? And so on and so forth. Kaya po isinulat po itong Book of Lamentation upang tawagin po ang mga tao sa pagsisisi. Tingnan niyo po yung chapter 3 verse 40. Chapter 3 verse 40. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. So dito, tinatawag ni Jeremiah ang mga tao, magsisi tayo. Saliksikin natin yung ating pamamaraan. Baka kaya natin nararanasan ito ay dahil sa ating mga kasalanan. Bakit hindi kaya tayo bumalik sa Panginoon? So yun po ang pagtawag ni Jeremiah sa mga tao. Ang Book of Lamentation po, tinuturuan po tayo dito, nasaliksikin natin ang ating mga pamamaraan at tayo ay bumalik sa Panginoon. Tingnan niyo po yung response po ng mga tao sa verse 42. Kanina, in-exhort ni Jeremiah ang mga tao, let us search and try our ways. Sa verse 40, tingnan niyo po yung sagot po ng mga tao sa verse number 42. We have transgressed and rebelled, thou hast not pardoned. Yun po ang magandang resulta. Whenever na tayo po ay kinokorek ng Diyos sa ating pong mga kasalanan, instead na magbigay tayo ng excuses, instead na magturo tayo ng ibang tao, ang Book of Lamentation, tinuturuan tayo na ang tamang approach or sagot sa Panginoon, yes, Lord, we have transgressed, Lord, and we have rebelled. Tama lamang na maranasan namin to dahil ito yung aming kasalanan. Tingnan niyo pa po yung confession po ng mga tao sa chapter 5 verse 16. Tingnan niyo pa po sa chapter 5 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay, chapter 5 verse 16. Ready? Read.
So napansin po ninyo, throughout the book of Lamentation, hindi po in denial na ang mga Hudyo sa kanila pong kasalanan. Pinakita na po dito ni Jeremiah at ng mga remnant, kaya namin ito nararanasan ay dahil sa aming mga kasalanan. So yun po yung tatlong layunin po ni Jeremiah sa kanya pong pagsusulat. Pang-apat, hindi lamang magbigay boses sa pagdadalamhati ng mga Hudyo. Pangalawa ay upang ipakita yung katuwiran at righteousness ng Diyos. Pangatlo, upang tawagin ang mga tao sa pagsisisi. At pang-apat, upang magbigay ng pag-asa sa habag ng Diyos. Ang Book of Lamentation din po, nilalayon din po ni Jeremiah na magbigay siya ng pag-asa sa mga remnant. Tingnan niyo po sa chapter 3. Chapter 3, verse 22 and 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Chapter 3, verse 22 and 23. Chapter 3, verse 22. Ready? Read. It is of the Lord's mercies that they are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. So nung nakita ni Jeremiah, actually sa chapter 3 po, nasa dungeon siya. Ikinulong siya sa dungeon muli. At nung nakita ni Jeremiah, yes, ang dami ng patay. Yes, ang dami ng dinala bilang captive. Yes, may mga kababaihang minolest siya na. Pero isang bagay ang napansin ni Jeremiah, hindi sila totally dinestroy ng Diyos. Nasa pananaw ni Jeremiah, Lord, dahil sa aming tindi ng aming kasalanan, dapat pinuksa mo na kami. Dapat wala ka nang itinira. Kung paano mo sinira ang Sodom and Gomorrah, dapat ganun na lang din ang ginawa mo sa amin. Pero isang napansin ni Jeremiah, may mga remnant. May mga tinira ang Diyos na hindi pinatay. May tinira ang Diyos na mga tao na magpapatuloy na maging liwanag ng Diyos sa mundong ito. Kaya ang sabi ni Jeremiah nung nakita niya, wait, yes, ang dami ng patay, yes, ang dami ng captive, pero napansin ni Jeremiah, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Ibig sabihin, may mga natira, may mga remnant na tinira po ang Diyos. At doon nakita ni Jeremiah, nagkaroon siya ng pag-asa. Sabi ni Jeremiah, this I recall to my mind. Ano yung na-recall ni Jeremiah? Yung mga remnant na mayroong mga tinira ang Diyos. At dahil doon, sabi ni Jeremiah, therefore have I hope. Lord, nagkaroon ako ng pag-asa kasi nakita ko na mahabagin ka pa rin pala talaga, Lord. Instead na patayin mo na kami lahat, instead na dapat wala ka nang ititira sa amin, pero Lord, meron kang itinirang remnant. At dahil dito, nagkaroon ako ng pag-asa. Tingnan niyo pa po doon sa verse 32 and 33. Chapter 3, verse 32 and 33. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Ready? Read. Yet will He have compassion according to the multitude of His mercies. For He hath not afflicted iniquity, nor grieved the children of men. So nakita ni Jeremiah dito, tingnan po ninyo, na kahit ang Diyos ay nagpaparusa, kahit siya ay nagsasanhi ng grief or kalungkutan sa tao, napansin ni Jeremiah, yet ang Panginoon ay nagbibigay ng compassion according sa multitude ng kanyang habag. Lord, napansin ko, ikaw nagsanhi sa amin ng kalungkutan, pero Lord, napansin ko ang inyong awa pa rin according sa iyong multitude of mercy. Na Lord, kahit nakita ko, Lord, sabi ni Jeremiah, na hindi ka talaga nagpaparusa, Lord, ng willingly. Ayaw mo kaming parusahan willingly, pero kaya namin naranasan ito dahil sa aming mga kasalanan. And so on and so forth. So dito niyo po makikita na ang Book of Lamentation din ay nagbibigay ng pag-asa na kahit ang Diyos ay nag-cause ng grief, ay hindi siya ay nagbibigay pa rin ng compassion according sa kanyang multitude ng kanyang habag, and so on and so forth. Panghuli, na layunin po dito ni Jeremiah sa kanyang pagkakasulat, hindi lamang magbigay ng lamentation, magpakita ng katuwiran ng Diyos, tumawag sa pagsisisi, magbigay ng pag-asa, umasa tayong mga Hudyo, tayo pinarusahan ng Diyos, pero tayong lahat ay umasa sa habag ng Diyos, and so on and so forth. At panghuli, upang i-lead yung mga remnant sa isang panalangin. I-lead ang mga remnant into prayer. Kaya nga po, yung buong chapter 5, ito po ay prayer.
yung chapter 5, ito po'y tula. Yes, ito'y tula. Pero ang structure po ng chapter 5, ito po ay prayer ng mga remnant. Tingnan po ninyo sa verse number 1. Ito po yung bahagi ng prayer, pero pag binasa po ninyo yung buong chapter 5, you will see here na ito po yung prayer. Chapter 5, verse 1, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready? Read. Remember, O Lord, what is come upon us. Consider and behold our reproach. So ito po, pinapakita dito ni Jeremiah at ng mga remnant, Lord, tingnan mo naman kung anong ginawa sa amin ng Babylonia, Lord. Hahayaan mo ba na ang iyong syudad ay ganito na lamang? Lord, tingnan mo, i-consider mo naman. Lord, parang ang prayer dito ng mga remnant, Lord, consider. Tingnan mo naman kami, Lord. Tingnan mo naman ang nangyari sa aming bayan. Tingnan mo naman kung anong ginawa sa amin ng mga Babylonia, Lord. Tingnan mo naman kami, and you will see sa verse number 2, dinitalye ng mga remnant sa kanilang prayer. Ano ang ginawa sa kanila? Our inheritance, yung aming mga ari-arian, Lord, kinuha ng mga Babylonia. Verse number 3, kami ay namatayan, kami ay naging orphan and fatherless. Yung aming mga tatay at yung aming mga asawa, Lord, lahat ng yun ay namatay. And so on and so forth. Tingnan niyo pa po yung verse 21 ng chapter 5, bahagi ng prayer. Ito po yung pagtatapos ng prayer. Tingnan niyo po yung chapter 5, verse 21. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Turn thou us unto thee, O Lord, and we shall return. Renew our days as our old. So mapapansin niyo po dito, tinapos ng mga remnant ang kanilang prayer, Lord, pwede bang bumalik ka nga, Lord, sa amin? Turn thou us unto thee. Ibalik mo kami sa iyo, O Lord, at kami ay babalik sa iyo. Lord, pwede ba? Bigyan mo pa muli kami ng isa pang chance. Lord, pwede bang i-restore mo kami, and so on and so forth? Pwede bang i-renew mo yung aming mga araw? Kung ano ang Jerusalem nung lumang panahon, Lord, pwede bang ibalik mo ang aming bayan katulad nung dati? And so on and so forth. So ito po ay prayer po. We're going to see next week yung chapter 5 as survey. Pero ito pong chapter 5, ito po yung pinaka-prayer po ng mga remnant. So, ito po yung mga layunin po ng bakit isinulat ni Jeremiah. Tandaan po ninyo, yung pong si Jeremiah, nung isinulat niya ito, hindi ito isinulat niya sa kanyang library na parang wala siyang magawa. Parang, once upon a time, I want to write a poem. Hindi po ganon. Sinulat ito ni Jeremiah with a purpose. Gusto niyang tulungan ang mga Hudyo na magluksa, ipakita sa mga Hudyo ang katuwiran ng Diyos, tawagin ang mga tao sa pagsisisi, bigyan ng pag-asa ang mga tao sa habag ng Diyos, at panghuli, upang i-lead ang mga tao, mga remnant, ito yung tula, atin itong ipanalangin sa Diyos, and so on and so forth. So yun po yung mga purposes. Any question po? Any question sa purposes? So, I think last week, napag-aralan po natin yung mga yung pong distinctive features, pero balikan natin muli. Ang distinctive, ang mga katangian po ng Book of Lamentation, na pagdabanggit na natin po last week, ito po ay tula. By the way, ito po ay tula. So, whenever nai-interpret po natin at babasahin po natin ang Book of Lamentation, kailangan natin itong itrato bilang isang tula. Kasi ito po ay poem. And we see also last week na ito in acrostic format, na pag-aralan na po natin yan. I just want to highlight yung pong chiastic structure po ng Book of Lamentation. Now, question ulit, bakit pala muli gumagamit ang Hebrew poetry ng chiastic structure? Whenever nakakakita po tayo ng chiastic structure sa bawat Hebrew poetry, ano po ang pinakalayunin po ng chiastic structure? Sino nakakaalala po? Pag gumagawa ng tula ang mga Hudyo at gumagamit sila ng chiastic structure, by the way, pag sinabi pong chiastic structure, para tong ekis. For example, yung chapter 1 na Jerusalem Desolation, kaparallel po niya yung chapter 5 na Remnant Prayer. Chapter 2 na yung galit ng Diyos, ay kaparallel niya yung chapter 4 na galit ng Diyos. At ang pinakasentro ay yung habag at compassion and faithfulness ng Diyos sa chapter 3. Bakit gumagamit ng chiastic structure ang Hebrew poetry? Anyone? Meron ba nakakalala? Anyone? Sister Email. Parang i-sentro yung pinaka-tema ng isang Hebrew. Yeah. So, tama po. Ang Hebrew poetry po,
pag nakakakita po kayong chiastic structure, lagi niyong titingnan ano yung sentro ng ekis. Nakapansin natin, chapter 1, kaparallel niya yung chapter 5. Chapter 2, kaparallel niya yung chapter 4. At yung chapter 3, yung pinakagitna, yun ang sentro. Ginagamit yun sa Hebrew poetry upang itaas yung sentro. Parang to highlight. To highlight ang isang truth sa pamamagitan ng chiastic structure at sentro ng Book of Lamentation, sentro ng chiastic structure ay yung chapter 3. Yes, naranasan natin yung desolation, naranasan natin yung galit ng Diyos, pero yung pinakasentro ng aking tula ay yung habag, awa, at yung katapatan ng Diyos. So yun po yung distinctive features. At nga po, sa chapter 3, ito po yung central hope, ito po yung pinaka-peak ng Book of Lamentation na kung saan na kahit nararanasan nila ang galit ng Diyos, ang bagsik ng Babylonia, sentro ng tula ni Jeremiah ay ang pag-asa na pwede natin makuha sa Diyos. So, let's end here. Bilang application, anong makikita natin dito? Next week, by the way, titingnan po natin yung survey. So we're going to survey the Book of Lamentation mula chapter 1 hanggang chapter 5. I encourage you na sa inyo pong mga bahay, basahin niyo po yung buong chapter, dahil 5 chapters lamang na ito. Kaya itong basahin sa isang upuan. So, in preparation po ng ating pong pag-aaral next week. Pero, bilang pagtatapos, paano natin ito ma-apply, Brother RJ? Paano natin ito ma-apply sa ating pong mga buhay? Now, question. Nakakaranas ka ba minsan ng consequence ng ating kasalanan? Hindi ibig sabihin, ikaw ay Kristiyano, exempted ka na sa consequence ng kasalanan. Yes po, kapag tayo po ay nagkakasala, may consequence pa rin po ang ating mga kasalanan. Unang itinuturo sa atin ng Book of Lamentation, pwede ba ako magreklamo sa Diyos kung nararanasan ko yung consequence ng aking kasalanan? Hindi po. Pangalawa, ano ang tamang attitude kung tayo ay nakakaranas ng consequence ng ating kasalanan? Magreklamo ba sa Diyos or umasa sa Diyos? Ang Book of Lamentation, tinuturuan tayo dito na dapat tayong umasa sa Diyos. At isa pang bagay na makikita natin bilang application ng Book of Lamentation ay ang katuwiran po ng Diyos, ang katarungan po ng Diyos. Ngayon, sa ating mga kaibigan, kung halimbawa hindi ka pa saved, hindi ka pa ligtas, kung ikaw ay hindi pa saved at hindi ka pa ligtas, at ikaw ay nananatili sa kasalanan, ang Book of Lamentation tinuturuan tayo na balang araw, tayo ay magbabayad ng ating kasalanan. Kaya po ang tao po ay pumupunta po sa impyerno. Ang Bible po ay nagtuturo na ang tao po na nagkakasala, siya po ay namamatay. Ezekiel 18:20, if I'm not mistaken, the soul that sinneth, it shall die. Romans 6:23, the wages of sin is death. Lagi pong meron pong kabayaran ng ating mga kasalanan. At yun po ang pagpapakita po ng katarungan po ng Diyos. Kung ikaw, sa umagang ito, ay hindi ka pa saved, at ayaw mong magsisi at manampalataya kay Jesus Christ, ayaw mo na si Jesus Christ ang magbayad ng iyong kasalanan, yes, pwede mong gawin yan, pero darating yung habang buhay na mag-i-spend ka sa impyerno. At ayaw ng Diyos na maranasan yun. Ayaw ng Diyos na maranasan yun. So ano, Brother RJ, ang damang gawin? Ngayon pa lamang, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Talikuran mo ang iyong kasalanan, magsisi ka, at manampalataya kay Jesus Christ. Para, instead na ikaw ang magbayad ng iyong kasalanan, instead na ikaw ang makatanggap ng katarungan ng Diyos, si Jesus Christ na ang nakaranas ng kabayaran ng kasalanan. Para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yan din po ang tinuturo sa atin ng Book of Lamentation. Any question? Meron pong tanong? Meron kayong tanong? So kung wala na po, next week, magkakaroon po tayo ng survey and Lord willing, we can finish the Book of Lamentation next week. Tayo pong lahat ay mag-pray. Let's pray. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa Book of Lamentation na ipinakita po ninyo ang inyong pong habag, ang inyong pong awa at inyong pong katapatan sa mga sa bayan po ng Israel. We pray na ang katotohanan ito ay makita namin sa aming pong mga buhay. We pray na pagpalain niyo po ang amin din pong morning worship mamaya. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. We have 10-minute break.